Walang problema, Milaw. Kami na ang bahala. At wag mo kami masyadong isipin. Depensahan mo ang sarili mo. Kilala mo si Amadora. Napakagaling kong gumawa ng panlilinlang. Maraming pwedeng gawin para hindi ka tamaan ng bati ni Ponchita. Tama ba, Amadora? Wika ni Landa. Tama ka, may mga naihanda ako. Bukas babalik ako. Ibibigay ko ang natirang sa bulag na ginawa ko sa'yo, Milaw. Dagdag proteksyon. Teka, napapansin kong may malakas na tangan ng nagbibigay ng poder sa paligid ah. Ikaw bang may gawa nito? Pero hindi ko ramdam na galing sa'yo ah. Wika ni Amadora. Nagtaka si Mang Milaw. Hanggang sa naalala niya ang medalyon ni Esmeralda. Sasabihin niya sana na galing sa mag-ina. Ngunit pinili ni Mang Milaw na akuin ang bagay. Dapat maikubli ang mga tangan na may malakas na bisa, lalo na't ang humahawak nito ay mangmang sa kaalaman. Mga bagong kaalaman ko lang. Gaya nyo na paghandaan ko rin. O siya, sige, magkita na lang tayo kinabukasan. Umalis na si Amadora at Landa. Habang si Mang Milaw, nakaisip ng bagay na maaaring makatulong sa kanila. Iho, may pag-asa tayo. Bakit kaya hindi ko naisip kagad? May baliktarang medalyon sa Esmeralda. Pwede natin gamitin, sobrang lakas ng bisa. Dapat nga binanatan mo kagad si Dionisio eh. Kahit nagbanta sila Poncheta na makakarating kaagad ang espiya nilang si Jose, hindi pa rin yun makakalapit sa mag-ina. Wika ni Mang Milaw. Nakalimutan ko nga po eh. Nanaig po sa akin yung pag-aalala. At saka, ano naman pong gagawin natin sa baliktarang medalyon? Ayon kay Mang Milaw, gaano man kalakas ang katangian ng tao, basta galing sa masama ay hindi nito matatapatan ng Metatron. Lalo't kabaliktaran iyon ng 7 arkanghel. Dagdag pa ng matanda, hahanapan niya ng mas ligtas na lugar ang mag-ina. Ilalayo sa lugar kung saan hindi mahahagilap ng mga aswang. Sa lapo-lapo sa kapatid ko, isa din siyang biyasang manggagamot. Hihiramin natin ang medalyon niya at pupuntahan natin ang bahay nila Esmeralda. Hukayin natin ang mga tangan ng tatay niya. Nakakatiyak akong may magagamit pa tayo doon bukod sa medalyong suot ni Esmeralda. Malakas ang tangan ni Buying, kaya gano'n na lang ang pag-iingat nito sa kanyang karunungan. Wala mang nalalaman si Jeronimo sa mga gagawing hakbang ng matanda. Sumang-ayon na lang ang bata. Nang mga sandaling iyon, mula nang magkaroon ng malinaw na paningin gamit ang isipan ni Jeronimo, hindi na ito nawala pa sa kanya. Ang problema nga lang, wala silang pangtatapat sa lakas ni Ponchita. Kaya kung ano man ang balak ni Mang Milaw, nagbabaka sakali ang bata na baka umubra. Ilang araw ang nakalipas. Nang bumalik na ang lakas ng katawan ni Jeronimo, naghudyat na si Mang Milaw na kikilos na sila. Inihatid nila ang mag-ina sa lapu-lapu. Ibinili ni Mang Milaw sa kapatid niyang si Sandro ang mga ito at sinabihang bantayan maigi. Pumayag naman ang kapatid at sinabing naiintindihan niya ang sitwasyon. Bago sila umalis, binigyan ni Sandro si Mang Milaw ng lason. Malakas na lason na kayang patahin kahit gaano kalakas na tangan ang hawak. Alam kong marunong ka sa palipad hangin. Gamitin mo yan. Baka kayanin ang lason ng sinasabi mong si Ponchita. Nagpasalamat si Mang Milaw. Sa kanilang pag-alis, bukod sa dala ang lason ni Sandro, dala din ang medalyon ni Esmeralda. Hindi sila dumiretso sa kuta ng mangkukulam. Sa halip ay dinaanan muna nila si Jose. Kapitbahay lang ito ng konsehal. Nang makita si Jeronimo at Mang Milaw, tila nakakita ito ng sobrang nakakatakot.
Kahina-hinala ang kilos, naiilang at hindi mapakali. Si Mang Milaw naman, patay mali siya lang. Nagtatrabaho lang ako bilang tauhan ng konsehal. Ano mang pinunta nyo dito? Alam ko na ang pakay nyo sa akin. Naway madaan natin sa usapan. Wika ni Jose. Hindi naman siguro babanggitin ni Dionisio at Ponchita ang pangalan mo kung hindi ka nila kasabwat. Espiya ka, Jose. At dapat mong malaman ito. Kapag may ginawa kang hindi maganda, kahit saan ka pa magtungo, tutugisin ka namin. Kahit saan ka magtago, siguradong masusundan ito ng burang. Ang totoong pinunta namin dito, itatanong sana namin kung ano bang plano na makasama mo. O teka. Nagpapakita ka kagad ng negatibong reaksyon eh. Halatang may tinatago ka. Ang impormasyon mo, yan ang magiging kapalit ng buhay mo. Tandaan mo, malalaman ni Jeronimo kung nagsisinungaling ka. Simulan mo nang magsalita. Wika ni Mang Milaw. Sa ngayon, wala pa akong alam sa ginagawa ni Dionisio eh. Pati na din dun sa matandang mangkukulab. Tugon ni Jose. Dagdag pa nito, ang totoo wala talaga siyang pakay sa mag-ina. Hawak lamang ni Ponchita ang buhay ng pamilya niya. Kaya napipilitan si Jose na sundin kung anuman ang ipag-uutos ng mangkukulam. Sabi ko na nga ba eh, may dahilan kung bakit ka sumusunod kay Ponchita. Sinubaybayan kita, Jose. Babait sa'yo ang konsehal. Sinusuklian mo naman ito ng tapat na serbisyo. Kaya alam kong hindi ka masama. Nasaan ba ang pamilya mo? Tanong ni Mang Milaw. Nasa poder nila Dionisio eh. Nagtataka nga po ako kung bakit ang higpit nila sa akin. Ayaw na akong padalawin sa asawa't anak ko eh. Hindi ko po alam kung bakit. Tugon ni Jose. Mautak talaga si Ponchita, no? Naunahan niya tayo, Jeronimo. Dagdag pa ng matanda. Sinisiguro ng mangkukulam na matatag ang kanilang depensa. Maaring nahulaan ni Ponchita na makikipag-ugnayan sila kay Jose. Lalo na't napamahal na si Jose sa trabaho kasama ang konsehal. Kaya hinarangan ngayon si Jose upang manatiling lihim ang kanilang mga plano. Nadagdagan pa ang problema ni Mang Milaw. Kaliwat kanan ang iniisip ng dalawa. Mula kay Esmeralda at Nanay Juana, paghigante sa pagkamatay ng magulang ni Jeronimo at mga kasama ni Mang Milaw. Dumagdag pa ang sitwasyon ni Jose na kailangang mailigtas ang pamilya at baka may gawin si Ponchita. Matapos ang usapan, nagbilin si Mang Milaw na ipagpatuloy ang pagiging tapat ni Jose. Sila na ang bahala sa pamilya nito sa abot ng kanilang makakaya. Nagtanong naman si Jose kung saan pupunta ang dalawa. Hanggang sa sinabi ni Jeronimo na sa bahay nila Esmeralda. Nag-alok si Jose na ihahatid niya ang mga ito upang hindi matagalan. Malugod namang pinaunlakan ni Mang Milaw ang alok ni Jose. Naihatid sila sa lugar at doon kagad sinuri ni Mang Milaw ang buong paligid ng bahay nila Esmeralda. Maaring may mga nagmamasid na aswang. Habang si Jeronimo naman, pinasok na ang silong ng bahay. Kinalaykay ang lupa hanggang sa may mahawakan na kahoy. Kinapa ito ng bulag at napansin niya na isa itong kahon. Kagad niyang kinuha. Mabigat na tila may lamang bakal. Inangat ito palabas ni Jeronimo. Bubuksan pa sana ngunit kagad siyang inabisuhan ng matanda. Ayon dito, huwag magpakampante at baka may sumpang inilagay ang tatay ni Esmeralda. Sandali lang, teka. May selyo. May malakas na presensya ang nanggagaling sa loob. Lumayo ka muna, Jeronimo. Ako na ang magbubukas. Wika ni Mang Milaw.
Nag-usal si Mang Milaw at pinukpok gamit ang palad sa takip ng kahon. Napapitlag si Jeronimo sa gulat. Tila umangat ng bagya ang takip. May itim na usok na lumabas mula sa kahon. Lumayo si Mang Milaw. Sinabing hindi siya nagkakamali. May sumpang nilagay si Tatay Buying. Proteksyon sa kahon upang walang sino mang makakuha ng laman. Lumayo ka pa, Jeronimo. Kahit gaano kalakas ang pagiging aswang mo. Kapag namoy mo ang usok, maging ang kaluluwa mo ay matutunaw. Lumayo si Jeronimo at nagtakip ng ilong. Ganon din ang ginawa ni Mang Milaw. Hanggang sa kumuha ito ng tangkay at mula sa malayo, binuksan ng matanda ang takip. Tila bomba ang laman ng kahon sa reaksyon ni Mang Milaw. Hanggang sa tuluyang nabuksan at nakita ni Mang Milaw na may tela sa loob. Tila nakabalot sa kung anong mga bagay. Marami pong laman yan. Yan po yung sinabi niya Ate Esmeralda. Pwede na po ba akong lumapit, Mang Milaw? Tanong ni Jeronimo. Sandali lang, ako muna. Mas maiging ako ang mamatay kaysa ikaw. Lumapit ang matanda. Pinakiramdaman kung may mangyayaring kakaiba. Medyo nahilo si Mang Milaw dahil sa lakas ng nilagay na poder para protektahan ng gamit. Hindi ito ininda ng matanda hanggang sa mabuksan ang tela. Ganon na lang ang pagkagulat ni Mang Milaw nang makita ang iba't ibang uri ng bagay, kabibe at susong kulay ube. Napabigkas ng mabigat na salita si Mang Milaw sapagkat ang mga nakita niya ay mga gamit ng aswang. May bilog pang tila holen na kulay puti at isang bote na may kakaibang amoy. Anak ng tepaklong. Akala ko pa naman kung ano na. Linte. Hindi lang iisang aswang ang napatay ng tatay ng dalaga. Kung hindi ako nagkakamali, 4. Ang ilan sa mga gamit ay galing sa matataas na uri ng aswang. At ito nawang bote, karaniwang gamit nila Dionisio. Marahil galing ito sa anak ni Dionisio, napatay ng ama ni Esmeralda. Lumapit si Jeronimo. Halata sa bata ang pagkabalisa. Hanggang sa bigla na lang kumabog ang dibdib ni Jeronimo. Mang Milaw, parang iba po yung reaksyon sa katawan ko ng mga bagay na yan. Hindi ko po alam kung bakit. Bumibilis po yung tibok ng puso ko. Wika ni Jeronimo. Dahil yan dito sa kabibe at susong kulay ube. Gamit ito na mga gabunan. Sila ang mortal na kalaban ng mga kalahi mo. Biruin mo, ang tatay ni Esmeralda nakapatay ng gabunan. Kasing lakas ng burang ang gabunan, siguradong malakas ang tatay ni Esmeralda noon. Dagdag pa nito. Nagtataka siya kung bakit napatay lang ng karaniwang aswang si Tatay Buying. Ang hinala ni Mang Milaw, may iba pang uri ng aswang na naging kasamahan nila Dionisio bukod pa kay Ponchita. Ano naman pong gagawin natin sa mga gamit? Mga gamit ng malakas na uri ng aswang? Tanong ni Jeronimo. Ang kabibe at suso, gamitin mo. Sa tingin ko, mapagkakamalan kang gabunan imbes na burang. Kaya hindi madaling matutukoy ni Ponchita at Dionisio. Malaya kang makakagalaw sa poder nila at maaari kang mapagkamalang kasama. Tugon ni Mang Milaw. Sigurado po ba kayo? Baka naman kalaban din nila Ponchita ang gabunan. Tanong ni Jeronimo. Susubukan natin. Papasukin natin ang teritoryo nila. Malalaman mo kapag may lumapit sa'yo na aswang. Pero ang ibang itsura kumpara sa uri nila Dionisio. Magdahilan ka lang. Sabihin mong napadaan ka lang sa lugar. Huwag kang magpapalata. Ito, may sabulag galing kay Amadora. May tatago niya ng presensya ng burag.
Kumunot ang mukha ni Jeronimo at napakamot sa ulo. Ang dami niyo naman pong sinasabi, Mang Milaw. Ang angas pa nating pumunta dito. Ngayon ako lang pala yung ipapain mo. Hindi po ba pwedeng sabay na lang tayo? Ay nako, ang sarap mo talagang sakalin ano? Ano bang ginawa mo nung una? Hindi nga lang ilang beses eh. Iniiwan mo ko at kumikilos ka ng mag-isa. Ngayon magrereklamo ka. Sige na, ikaw na muna ang mauna. Tutal sanay ka naman dun eh. Kita mo nang matanda na ako eh. Paano ko makikipagsabayan sa bilis mo? Tandaan mo lang, huwag kang gagawa kagad ng aksyon hanggat hindi mo pa alam ang sitwasyon sa lugar. Baka maulit yung pagkagulpe mo. Hindi nakakibo si Jeronimo. Tumango na lang ang bata. Isa-isang sinuot ang kwintas ng kabibe at suso. Pinahid din niya sa katawan ang laman ng boteng ibinigay ni Amadora. Ilang sandali pa. Nagsimula nang maglakad si Jeronimo. Sumasaglit pa ng tingin kay Mang Milaw at halatang galit. O ngayon ang bagal mong maglakad. Nung nakaraan ang bilis-bilis boy. Sige na, kumilos ka na! Nang makarating si Jeronimo sa kakahuyan, dito na binilisan ng bata ang kilos. Diretso lang. Hindi alintana ang masukal na damo. Kitang-kita ni Mang Milaw ang unti-unting paglayo ng bata. Ilang sandali pa. Sinuot na ni Mang Milaw ang baliktarang medalyon. Nag-usal at nagsimula ng maglakad kasunod ni Jeronimo. Dahil mabilis ang bata, kagad itong nakarating sa teritoryo ng mga aswang. Ramdam ito ni Jeronimo sapagkat dumalo bigla ang kanyang pangitain. Ipinapaiwatig sa kanya na delikado ang lugar. Huminto sa isang banda si Jeronimo at pinakaramdaman ng buong paligid. Walang tahanan. Tanging matatayog na puno at makapal na baging lang ang makikita. Umakyat siya sa isang banda. Doon umupo at sinipat ang lugar. Bagaman nasa loob siya ng teritoryo, wala namang naramdaman ng bata na aswang sa malapit. Pero naririnig niya na may nag-uusap sa malayo. Natitiyak ni Jeronimo na grupo ito nila Dionisio. Hapon pa lang ng mga sandaling iyon at papalubog pa lang ang araw. Nagtataka ang bata. Bakit hindi niya nasasagap ang presensya ni Ponchita? Samantalang noong gabing lumakas ang pandama, alam ni Jeronimo kung nasa ang direksyon ng matanda. Wala namang pinagbago ang lakas ng pandama niya ng mga oras na yun. Hinala ng bata ay baka wala si Ponchita. Nang mabagot si Jeronimo, pinili niyang lumapit sa grupo nila Dionisio. Pero habang papalapit, maingat ang kilos niya. Napansin niya na wala namang ginagawang kakaiba sila Dionisio. Normal lang at tila hindi alintana na paparating na pala siya sa lugar. Dito napagtanto ng bata na baka dahil ito sa sabulag o hindi kaya naman sa suot niyang gamit ng gabunan na nakatago sa damit. Ilang sandali pa. Bigla na lang may naramdaman si Jeronimo na sobrang bilis na paparating. Kumabig siya sa isang puno at inantay kung ano ito. Hanggang sa bumungad sa harapan niya ang isang tao. Ngunit aswang ang presensya. Ibang-iba kumpara kila Dionisio. Anong ginagawa mo dito, bata? Wika ng tao. Yumuko si Jeronimo upang hindi makita ng tao na bulag siya. Naliligaw lang po ako. Saan po ba yung daan papuntang Mabini? Tanong ni Jeronimo. Doon banda sa kabila. Lumagpas ka na. Teka, aboy gabunan ka. Aswang ka rin ano? Anong pangalan mo? Tanong ng tao. Noel po, Noel. Gabunan po ako.
pero hindi pa ganap. Bakit niyo po nalaman? At saka, ano pong pangalan niyo? Batang gabunan. Nakakamangha. Ang lakas ng loob mong gumala. Dahil aswang ka, malilito ka talaga kung saan ang daan dahil maraming sabulag, maraming panlilin lang. Ako nga pala si Dylan. Gabunan, bantay dito. Tugon ni Dylan. Po, bantay? Teka, hindi po ba kayo natatakot? May ibang lahi pa po ata sa lugar nararamdaman ko eh. Sa isip ni Jeronimo, tama si Mang Milaw. Totoong may gabunan sa lugar. Samantalang kumunot naman ang mukha ni Dylan. Lumapit kay Jeronimo. Inamoy ang bata. Gabunan nga. Malakas yung dala mong tangan ha, pamilyar sa akin. Parang dati kong naging kasamahan. Pero ang ibang uri dito ay mga kasama ko. Ako lang at si Jimmy ang gabunan, taga-masid nila. Wala silang kakayahan katulad ng bilis namin. Umuwi ka na, huwag ka nang babalik dito ha. Mamaya mapatay ka nila eh. Wika ni Dylan. Walang pagdadalawang isip na tumalikod si Jeronimo. Pero sumasaglit siya ng tingin kay Dylan. Nakakunot ang mukha nito hanggang sa may biglang dumating na isa pang tao. Narinig ni Jeronimo ang pag-uusap nila. Nagtatanong kung sino ang bata at kung bakit ito gumagala sa lugar. Si Noel, kalahi natin. Pero parang may kakaiba sa mata niya eh. Parang bulag eh. Nang marinig ito ni Jeronimo, binilisan niya ang lakad at nagtago sa masukal na lugar. Pero natatanaw pa rin niya ang dalawa sa ibaba. Sigurado ka ba? Meron pa bang ibang gabunan dito maliban sa atin? Parang wala naman ata. Wala akong narinig mula kay Ponchita. At saka nung sabi mo bulag. Hindi kaya ang sinasabi mong Noel? Walang iba kung hindi si Jeronimo. Sigurado akong gabunan siya. May gamit pa nga siya ng gabunan eh. Umalis ka na nga dito. Doon ka na lang sa pwesto mo, pinapakialaman mo pa ako eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala na yung presensya niyo oh. Ang bilis nga eh. Angal ka ba? Hindi ba manarinig ang bili ni Ponchita? Sino mang aswang na pumasok sa lugar dapat patayin o hulihin. At saka, walang nabubuhay na ibang gabunan kung hindi tayo lang. 4 na lang tayo. Namatayan pa ng 2. Wika ni Jimmy. Mabilis itong pumunta sa direksyon ni Jeronimo. Kinabahan na ang bata dahil hindi niya alam ang gagawin. Nakikita niyang habang papalapit si Jimmy, unti-unting nagbabago ang itsura nito. Tila tao na may ulo ng aso, sumisinghot sa lugar. Alam kong nagtatago ka lang. Malakas ang sabulag mo ah. Kaya mong linlangin ang katulad namin. Aboy gamunan ka. Pero galing sa dati naming kasama na patay na. Jeronimo, Noel pa ang sinabi mo ha. Nalinlang mo ang kasama ko. Pero ibahin mo ako bata. Hindi mo ako mauuto. Napilitang lumabas si Jeronimo dahil wala din naman siyang magagawa kung hindi magpakita. Inangat niya ang muka. Dito nanlaki ang mga mata ni Jimmy. Pero ilang segundo lang, bigla itong tumawa. Hoy, hangal na Dylan. Si Jeronimo ang batang ito. Kung sabagay, hindi pa naman siya nakikita eh. Hoy, ikaw Jeronimo. Nasubukan mo na bang kalabanin ng mortal na kaaway ng lahi mo? Tignan natin kung malakas ka nga talaga kagaya ng sinasabi nila. Aswang kontra aswang. Nakakamangha tong episode na to kasi nakikita natin yung iba't ibang uri ng langis na ginagamit nila
pati na din yung mga gamit na kapag pala yung isang tangan para sa gabunan, mararamdaman nyo ng mga gabunan. Hindi nila makikita na burang yung kalaban nila dahil sa malakas sa panlilin lang. Kaso nga lang, hindi makakalusot yung bida natin eh. Mukhang malakas tong Jimmy eh. Tignan natin kung ano mangyayari sa susunod na episode ng ating kwento. Muli maraming salamat. Paalam.